Welcome back to Dato Ambas TV. Ito meron akong case dito na parehang ordinary na pustiso o acrylic denture ang tawag, plastic denture, ordinary case. Ito ganun din. Ayan. Ito magbibigay lang ako ng advice sa inyo kung may budget ka pa na extra. Itong case na dalawa na to pwede sa flexible denture. O. Ayan. Ang kulang ay dalawa sa harap at may likod. Ito, ganun din, dalawa sa harap at may kabilaan. Pero kung wala kang budget, okay din to sa ordinary denture. Kasi, mas malapad nga lang dito. Mas makapal, kailangan makapal para hindi mabali. Ayan. At saka may kawit na bakal kapag acrylic denture. Ayan. Ito, di ko na nilagyan para okay naman kasi naipit na siya dito sa acrylic na nilalagay ko. Minsan, ayan, nilalagyan ko din ng dapat yung kawit hindi masakit kapag nasa ngipin, hindi nangingilo. Yan, ang tamang paglagay ng kawit dapat ganyan. Pag mula sa taas pababa. Ayan, hindi yung nasa loob yung kawit. Kasi pag ganun, sobrang sakit ng ngipin na yun at masisira yung ngipin nyo na to. Yan ang mga mali na ginagawa ng mga technician na hindi marunong maglagay ng kawit na bakal sa pustiso. Okay? Kaya kailangan mag-ingat din kayo sa pagpapagawa ng pustiso na acrylic. Ito naman ay isang retainer. Marami nang tatanong, yung retainer ay pwede bang pamporma? O pwede, pero sa dentist kasi hindi ka pwedeng magpagawa ng retainer na pangpoporma mo lang. Kailangan, ito kasing mga ginagawa ko na retainer, kaya madalas nakikita nyo sa video ko, galing yan sa braces. Ayun, no? May mga bakat ng pinagtanggalan ng bracket ng braces. Ayun, meron yan. Hindi lang masyadong kita dahil itong resolution ng camera ko medyo. Ayan, ito ay straight retainer ang tawag dito o holy retainer. Ayan. Yung mga ibang technician gumagawa nito, pero mag-ingat kayo, baka mali yung gawa, baka masira pa yung ipin nyo. Yun lang guys, thanks for watching. Merry Christmas and Happy New Year. Welcome sa 2025. Lagi nyo po akong i-chat pag may mga tanong kayo. Wala pong bayad. Thanks for watching. Bye bye.